Buksan ang aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagtuturo. Sikatan ang liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili ng bagong malay. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo tayong naghanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating mga pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay tunay na matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain ang alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain, pabanalin, upang sa masa naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan sa pamamagitan niya na amin sabitin ang hindi nagmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At suminyo rin. ang magpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem na nasa gulod ng bundok ng mga olibong, natatanaw ng mga bayan ng Bethfage at Bethania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok dooy, makikita ninyo nakatali ang isang bisiring asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo yon at dalhin dito. At kapag may nagtanong, bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyo at kailangan ito ng Panginoon, ibabalik din agad dito." Kaya lumakad na sila, natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan na nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kani-kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ang madahong sanga ng kahoy ay siyang nilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan, siya'y sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian
ng ating amang si David at muling itinatatag, purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kabatid, tularan natin ang mga tao nagbubunyi kay Jesus. Halina't magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawa na dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa pagdiriwang ay aming dingkamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin. Pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatatwat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinibad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas. Bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihayag ko sa lahat. Sa gitna ng kampulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus,
Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos, Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus, nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinulsula ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus. Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa.
Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus, sa itaas ng krus isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, nilibak siya ng mga nagdaraan na natatango-tangong nagsabi, Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Ligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi. Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan na nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. At ngayon, mga kapanalig, ay sinisimulan po natin ang mga banal na linggo o Semana Santa. At dito po ay paiigtingin natin ang ating mas malalim na pagninilay, kaalinsabay ng ating iba't ibang mga gawain sa kanya-kanya po nating mga parokya. Dito sa ating ebanghelyo, ay dinadala niya tayo dun sa blow-by-blow account ng ating Panginoong Jesucristo kung papaano po siya nagdusa sa kamay ng kanyang mga kaaway, sa kamay ng mga naiinggit sa kanya, sa mga kamay ng mga taong wala naman siyang ginawang masama. At nakita po natin dito ang environment. At makikita po natin dito sa Ebanghelyo kung gaano kalupit ang tao na pwedeng gawin sa anak ng Diyos. At dito po, nakasentro ang paghihirap na ito kay Jesucristo na ating Panginoon Diyos, anak ng Ama, at ating pong tagapagligtas. Sa ating pong mga pagbasa, kung ating pong narinig, ay makikita po natin ang mga pwede po tayong makapulot ng aral. Ano po? At dito ay pansinin po natin sa unang pagbasa. Hayaan po ninyo akong balikan ang ilang mga bahagi ng ating kasulatan sa araw na ito, na kung saan mapapansin po natin dito ay kung saan tinutulungan tayong ipaintindi ng ating Panginoon ang paraan na ang tao ay tinuruan ng Diyos.
Tinuruan ng Diyos ang kanyang dila kung papaano magsalita. At kung dumating man ang mga pagsubok, sinabihan din siyang huwag siyang matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Dito po tinuturuan tayong pagbalik tanawan ang paraan ng ating pananalita, ang paraan ng ating pagsasalita. Pag tayo ba ay nagsasalita sa ating kapwa, nakapagbibigay ba ito ng pag-asa o nakapananakit tayo ng ating kapwa? Sa panahon na hindi natin naiintindihan ang bawat isa, paano tayo nagsasalita at paano natin inuunawa ang mga taong nagsasalita? Mahalaga na maintindihan natin na ang ating pong pagsasalita ay napakagandang regalo ng Diyos at pwedeng maging paraan upang tayo po ay makapagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ngunit, sa kabila po ng lahat ng ito, ang tao'y nakakalimot na ang akala natin yung regalo ng pagsasalita ay binigyan na tayo ng lisensya. Akala natin binigyan na tayong magsalita ng masasakit at masasama sa ating kapwa. Kaya nga't nakalulungkot isipin sa buhay pamilya, mga kapanalig. Sabi ko nga, matagal ko ito nung sinasabi, sa gabi, ina-I love you natin yung mga mahal natin sa buhay. Sa araw, minumura natin sila. Sinisigawan natin sila. At ito po yung mga distraction at challenges na dapat po nating iwasan. At sana, maituon natin ang ating sinasalita ayon sa kalooban at misyon ng Panginoon. Sana, ang bawat salita na binibitawan natin ay magbigay inspirasyon upang magampanan ang ating misyon at hindi tayo maging konsumisyon. Kaya nga mga kapatid, bilang mananampalataya, tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng malinaw at klarong pagtingin sa regalo ng komunikasyon. Sa unang pagbasa ay binibigyang diin dito. Kaya nga't pag inaaway ka, pag ikaw ay gumante, pag ikaw ay sinagot ka ng pabalang, sasagutin mo rin ng pabalang, kontrolado ka na niya. Kontrolado ka na niya. Pero pag ikaw ay mas piliin mong tumahimik, ibig sabihin nun, kontrolado mo siya. At ang pagiging tahimik, tulad ng nangyari kay propeta Jeremiah at iba pang mga propeta, at ang ating Panginoong Jesucristo ay nanahimik. Hindi po tanda yun ng pagkatalo, kundi tanda na kontrolado nila ang sitwasyon. Kaya't mas piliin po nating tumahimik upang mas lalo nating maintindihan ang bawat isa. Pangalawa po, sa ating pong ikalawang pagbasa, mga kapanalig, tignan natin ang regalo ng Diyos, regalo ni Jesus sa sangkatauhan. Ang kanyang regalo, kapakumbabaan. Kaya't siya'y itinaas ng Diyos. Itinaas ng Diyos at siya'y pinili. At ang pagkakasabi po dito, mga kapanalig, sa ating ikalawang pagbasa, kaya't itinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa ating pangalan, sapagkat siya'y nagpakababa at masunurin. Yon, kung gusto nating marating ang langit na mithi natin, mga kapanalig, mas piliin nating magpakumbaba. Mas piliin natin ang wag gumanti, wag makipag head-on collision. Mas piliin po natin ang magpakumbaba. Hindi po tanda ng kabiguan, hindi po tanda ng kahinaan, mga kapanalig, ang pagiging mapagpakumbaba, kundi ito'y tanda ng tayo'y matatag at kontrolado natin
ang bawat pagkilos ng ating mga kalaban. Kaya nga, mas piliin po natin ang magpakumbaba at magpakababa. Sa pamamagitan nito, ang Diyos ang siyang magtataas sa atin. At panghuli mga kapanalig, dito naman po sa ating ebanghelyo, ay narinig po natin ang narration ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Napaka-vivid, napaka-klaro kung papaano siya nagdusa 2,000 years ago. It is both historical and even telling us a religious message ng ating Panginoon na mas pinili niyang tumahimik at dumaan sa mga paghihirap at pasakit pagkatapos siyang purihin. Kaya't mag-ingat po tayo, mga kapanalig, pag merong pumupuri sa atin. Minsan kasi may papuring hindi sincero. Naalala ko pa nung ako'y nagmimisa minsan sa isang simbahan. At sabi, Father, ang ganda naman ng homily mo. Sobrang ganda. Sabi ko, ano po bang maganda doon sa sinabi ko? Basta, Father, maganda. Ang ganda-ganda. So nakalulungkot isipin mga kapanalig na hindi naman niya mapunto yung maganda. Sige. Kaya sabi ko, niloloko na ata ako dito. Inayaan ko na lang. At anyway, mga kapanalig, salamat. At the end of the day, ang tawag po natin dito, short-lived. Short-lived praises. Panandalian lang. No? Panandalian lang. Pero kung naintindihan niya sana, at minsan nakalulungkot isipin, kung sino pa yung pumupuri sa'yo, siya pa minsan ang magbababa sa'yo. No? Yung lagi mong kasama mong kumakain, kasama mong nakikipagtawanan, kasama mong nagbeso-beso, kasama mong naghahuntahan, minsan sila pa yung mga nagpapahiya sa atin, nagninira sa atin. Mga kapanalig, huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot, nauna na si Jesus. Sapagkat kung sino yung mga pumuri sa Kanya, Hosana anak ni David, sila rin ang sumigaw na ipako siya sa krus. Kaya't sana mga kapanalig, mas piliin po natin ang at nung una, pinarangalan yung Mesiyas at trinatong kriminal yung Mesiyas. Minsan, tinuring kang kaibigan, pero minsan, tatratuhin kang kaaway. Halimbawa, merong umutang sa iyo at nangungutang sa iyo. Ang bait-bait niyan. Talagang lahat ng mabuti sasabihin. Pero pag sisingilin mo na, daig pa niya ang leon. Parang ikaw pa yung may makasalanan. Ikaw pa yung mag-a-adjust doon sa umutang. Ang tawag dito, kawalangyaan. Kaya't sana, pag dumating tayo sa ganito, tingnan mo kung sisingilin mo yan, kung ano-anong sasabihin niyang masama sa'yo. Di ba? Hindi ka nakakaintindi. Yung pinagdadaanan kong hirap, wow! Parang may kasalanan ka pa. So mga kapanalig, ang pagpapasakit ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtuturo po sa atin at hinahamon po tayo na tayo po'y manatili pong tahimik, manatiling kontrolado. Pero ang problema sa ating mga Pilipino, mga kapanalig, kung sino pa yung tahimik, siya pa yung may problema. Bakit tahimik ka? May problema ha? Di ba? Halimbawa, alam mo, lagi kong tinuturo sa aking mga parokyano dati, no? At ngayon, sa isang parokya kung saan ako kabilang, sabi ko, minsan kayo, mas piliin yung tumahimik. Kasi pag nagtatatalak po kayo, walang makikinig sa inyo. Lalo sa inyong mga lola, no? Minsan, magbabunga nga kayo sa bahay nyo, hindi mo kayo papakinggan. Subukan yung tumahimik. Pag tumahimik kayo, bakit tahimik si lola? Bakit tahimik si nanay? Makukuha niya sila. Di ba? Mas piliin po natin ang pagtahimik. Kaya nga, ikaw, tayo, lahat ay inaasahan na ipakita ang ating kahandaan na dumaan sa anumang magsubok. Kahit sa tinatawag na lang excruciating death. Basta masunod mo lamang yung kalooban ng Ama. At dito maibibigay mo sa iyong sarili. At hayaan mo sana ang iyong karanasan
ang hindi mga kaaya-ayang karanasan ang magdulot sa ating maging bukas at maging patas sa mga tao sa ating paligid. At matuto tayong ipagdiwang ang banal na linggong ito. Mas piliin po nating magnilay, tumahimik sa gitna po ng ingay ng mundo. Mas piliin po nating tumahimik at magdasal at ipagdasal at ipangilin ang mga mahal na araw na ito. At sa bawat pagsigaw natin, ngayong araw na ito at hanggang bukas, Hosana, anak ni David, ay manatili sanang Hosana at hindi patayin ka at ipako sa krus. Mas piliin natin pumanig sa anumang tama at huwag tayong pasulsol, no? Minsan pag tayo sinusulsulan, tuwan-tuwa naman tayo. Akala mo kakampi mo yung nanunulsol sa iyo. Hindi, ipinapahamak ka lang yan. Kaya mga kapanalig, mas piliin po natin ang maging maingat at maging mapagpakumbaba at ialay ang bawat oras sa kadakilaan at pagmamahal ng Diyos. Amen. Sa kaya ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kanaroro ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang parurito at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala at pagmamahal sa Panginoon, nakakaunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan. Dumulog tayo ng magkapakumbabaan. Mawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Katulad ng mga tumanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas nawa lagi ang mga puso ng lahat na nananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Naway ang Santo Papa, ating Obispo at ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Naway ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Naway ang mga biktimang pinagkaitan ng hustisya ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at matamo ang anumang karapat-dapat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Naway maunawaan natin ang mga hirap at sakit na dinanas ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Naway lahat ng nagsusuong sa panganib ng sariling buhay para ipamahagi ang Ebanghelyo ay makapagningas ng katatagan at tapang ng lahat ng misyonaryo sa buong mundo. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, alalayan mo kaming nabubuhay alinsunod sa turo ni Jesus. Sa pagkikibahagi namin sa kanyang paghihirap,
makabahagi rin nawa kami sa kanyang kalulatian magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay. Sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapanalig upang ipaghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumika, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makagamit ng tanang aming pagganap, kundi paghahaing minsan lamang para sa lahat mula sa iyong pinakikinabangan namin sa tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa, Itilas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na isa ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sala rin sa pagpapakasakit niyang kami ay pagmamalasakit niya na kami ay palayain sa kamatayan kinasuungan namin. Kaya't namatay siya upang kami buhayin, kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago't walang gangtiban. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagbabawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kadinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at galis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig, kay San Francisco naming Papa, si Honesto naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa na sa inyo muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawahan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose, na kanyang kalis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ang mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapanalig, sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa panahon ng Diyos, ipahayag natin ng may kapakumbabaan at lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyatang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iliyo sa kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw pagpapahayag na tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigay naman ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka
kapatid, ito si Kristo ang nagpakasakit at namatay sa krus. Mapapalad tayong tumutulad at nagmamahal sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Biyernes ng Katotohanan. O Biyernes ng Katotohanan, Ina Jesus ang nagkatawan-taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkukwin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Biyernes ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinaglingong may pag-asa sa aming sinasampalatanayan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pagundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo, ipangilin nating mahal na araw, tanggapin natin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili